Ayan, dahil tag-ulan na nga mga kapatid, sige, samahan niyo po kami na magtanim ng saging at ng mga iba-iba pang pananim na pwede nating itanim sa ating mini farm. So, yan. At nakapag ano nga kami ng maliit na lupa dahil ang hilig nga po namin ay magtanim. At ito ang umpisa. Ayan, at dahil nga wala kaming tanim dito sa Sambales ng mga saging-saging yan, nanghingi kami kay Monay ng mga piraso ng saging para kami magtanim. So, ayan. Kasama ko nga si Zaki Boom Boom, si Daddy. Yan, kompleto po kami dyan. Para kami po ay magtanim ng mga saging. So, ayan, nakikita nyo naman po sa likod namin. Ang dami po namin saging na pananim. Yan. At bago po tayo punta sa bukid, syempre, uuwi muna tayo ng Villa Marina para po tayo ay kumuha ng mga pala at sunduin natin si Ate Jillian. Then after that, yan, nagpunta na po kami sa area. Ayan. Kung makikita po ninyo, nung una nakapayong pa po ako kasi sabi ko maginaw. Malakas ang ulan at ayan. At yun nga, si Pastor naman, napakasipag, ayan. Dala kagad yung pala. Tinatry ko siyang payungan, kaso ang lakas ng hangin. Kaya, ayan. At malakas ang ulan, pero ayan. Tsaka ang ganda po talaga ng lupa. Pwede po siyang taniman daw talaga. Sabi ni Pastor, medyo, malambot yung lupa. Madali siyang anuhin. So, ayan na nga, dahil ang lakas nga ng hangin, pinatay ko na yung payong. At nagsukat na po kami dyan ng 5 metro. Kada tanim ng saging. Ang turo kasi sa amin ni Tatay Lone, sa pagtanim daw ng saging ay dapat 5 metro ang layo sa isang puno. So, yun. Sinukat namin ng 5 hakbang. Kasi isang hakbang namin ay 1 metro. Galing nga, magsukat-sukat ng metro. So, ayan, dahil nakahukay na nga si Pastor ng isa, yan. Nagpuyod na tayo niyan kasi mag-start na tayong tanim. Tatanim na tayo ng at kukuha na tayo ng binhi ng saging. Ayan, at meron dyan bata sa loob na iinggit. Ayan, tinan nyo, bumaba na. Gusto niya laging makisali. Ayan, so ayan, kinuha niya pa yung papayungan niya daw ako. At magtatanim nga daw tayo ng saging. Kaso nadadala siya ng hangin. Ayan. So yun, ako muna yung unang nagtanim at talagang ipinagpe-pray natin ang lugar na to na talagang pag-ibayuhin ng Lord yung mga tanim at pagyamanin ng Lord, para magkakain na po tayo dyan. Pangarap natin kasi magsalo-salong kain, good and fight, ay sa dami na tayo na saging kakain. So ayan, ako na yung unang nagtanim ng ating saging. Ayan. At mamaya makikita nyo yung batang mabait. Ayan. Magtatanim na rin yun. Kasi like mommy, like daddy, like son, like daughter. Ayan, o, tinan nyo. Nakikiano na rin yan. Gusto na niyang makisali. O, ayan, o, tinan nyo. Kumuha yan ng diskarte niya. O. Mamaya, iiwanan na rin niya yung payong. Ayaw na niya magpayong. Magtatanim na rin yan. Ayan. Ayan. At pinikpik nga rin natin yung lupa para talagang dumikit sa lupa yung saging. Mahirap kasi kapag naulan tapos yung ugat. So ayan na. Yung pandalas na ako ng takbo kasi ang bilis maghukay ni Pastor. Nakadalawang hukay na kaagad siya. At ayan nga, yung isang bata ay pumunta na rin sa sasakyan. Tingnan nyo dyan sa gilid ko. Kumuha na rin yan siya. Gusto na rin niyang magtanim. At nakikisali na yan siya. Pero hinahayaan lang namin kasi masarap habang bata na explore mo, may kwento ka. Ayan, o, tira nyo, bigat-bigat daw ng ugat. Bago tawang-tawa, ayan, o. Gusto niyang magtanim. So, ayan, nagtanim na siya ng isa. Ayan. Ayan, sinabihan ng daddy niya na ayusin daw ang pagtanim, wag lang basta ilagay. So, yung pinagitna na niya, ayan. Para masaya, yun, o. Tinulungan pa ng mami. Ayan, diba? Marunong na maglaro ng mga lupa. Bata nga kami, ang hilig namin maglaro ng lupa. Gumagawa kami ng mga plato-plato ng bata kami. Tapos iihian lang namin. Yung bata mahilig maglaro ng lupa
So ngayon, yung lupa na nilalaro ni Sak, yan, marunong na siyang magtanim. So at least, kahit bata pa ay nakikita niya yung mami at daddy niya na mahilig maghalaman. Kasi sa atin, basta maano ka lang magtanim, hindi ka magugutom. No, kahit wala, sabi mo wala kang lupa, magtanim ka sa mga timba, mga timbang sira, mga bateyang sira, kung ano mang sira na pwedeng mapaglagyan ng lupa at mapagtaniman, pwede po yun. Ay, ba't ako lagi binibidyoan mo? At ang Lord naman natin ay talagang napakagaling kasi mantakin mo yung mga halaman ay napoproduce yung napakadami. Kahit ngayon kinakain natin ng mga prutas na may buto, itanim natin sisibol eh. Diba? So, marami kaming naitanim. May 10 puno yata po kaming naitanim. Saglit lang po kami dyan. Ayan o. Tatanim na ulit ako doon sa isa pang nahukayan. Opo. Bilis ni Zaki magtanim eh. Ba't ako binibidyoan mo? Diba? Na-enjoy oh. Na-enjoy ng bata ang magtanim. So, masaya po talagang magtanim. Walang halong biro. So, na-enjoy niya po. Bumalik-balik pa siya doon para kumuha ulit ng pananim. Ayan. At meron nga po na kaming naunang itananim. Ito yung dragon fruit. Nung unang tanim namin nung last na video namin. Yung pagtatanim namin. Nag-tree planting tayo. So, yun. Nagtanim na tayo ng mga uno dyan. Kaso, hindi lahat ano. At, ayan ulit. Pakabilang side naman na tayo. Ayan. At nagpatuloy nga tayo dyan sa pagtatanim. Kasi yan, medyo ambo na lang siya. At, ayan. Na-i-enjoy naman po yung pagtatanim. At kasama nga natin si Daddy. Yan. At gusto pa ng batang ito magpala rin. Dala-dala niya yung pala, o tinan nyo. Eh kaso hindi naman siya makakahukay. Kaya sabi ko ibalik na lang si Daddy na lang niya yung magpala. Kasi nga mahirap naman. So taga-tanim na lang kami. So ayan, medyo malaki yung isang puno na yan. Yung isa pinutulan ko ng sanga kasi pag mahangin, yan, pwede yang siyang magtaob. Kaya ganun po yung, kasi natutunan ko sa tatay ko dati, kapag ka po may bagyo, kaysa daw matumba yung mga saging, putulan na lang ng dahon. So kaya po yun, ganun po yung ginawa namin. Tinanggalan po namin ng dahon. Yung isa lang naman po yung may dahon, kaya tinanggal ko po yung dahon para hindi siya magsayaw-sayaw kapag ka may ano. Pagka may hanging malakas. So, ayun. Takbo-takbo yan si Sakri kasi sabi ko kunin muna yung ipangtanim doon kay daddy niya para mabilis na kami matapos kasi nga ang lakas ng hangin. Ayan, lumalakas ang hangin kasi dahil tapos lumalakas din ang ulan. At ayan nga. Pero na-enjoy naman namin kasi gusto namin yung ginagawa namin. At yan nga, batang mabait. Ayan. Talagang excited. Gusto din magtanim at natutuwa siya na siya lagi ay may part. Kasi sabi ko sa kanya, kapag may naitanim ka, may aanihin ka. So, ibig sabihin, pag nakita niyang namumunga yung di ba, saya pong makita na yung mga tinanim mo ay namumunga. Parang pagtatanim lang yan ng ng salita ng Panginoon eh. Kailangan talaga magbahagi ka ng salita ng Panginoon. At kapag nakita mong nag-grow, nag-matured, at nakakapag-share rin, nakakatindig na rin, ang sarap sa pakiramdam. Kasi parang matagumpay yung iyong mission sa buhay. So, yun. Sa bawat ginagawa natin, give natin yung ating best para sa ginagawa natin. Kasi, hindi ka mapapagod kapag nai-enjoy mo yung ginagawa mo eh. Yan nga. At sabi nga ni Pastor ay talaga namang ang kanyang kamay ay nagpaltos. Dahil nga pero maganda po yung lupa kasi talagang parang pangtaniman po talaga siya. Yung alam nyo po yung parang mabilis po siyang pag kinuha mo yung lupa, mabilis siya madurog. Yan. Kaya po talagang pang farm po siya. And ang ganda po ng paligid kaya nakakatuwa din po talaga na kahit maliit lang po yung lupa, ayan, na-enjoy po ako na kasi gusto ko talaga na mag-farming. Yung iba ay ng farming kasi sabi nila daw. Pero para sa akin, ang sarap mag-farm. Sarap magtanim, tapos may alaga ka dyan na native na chicken. Yan. Tapos magtatanim rin po pala kami dyan ng papaya. So, meron kami ditong papaya sa church. So, titingnan namin kung alin din yung pwede naming mailipat doon sa para
may alaga kang native na chicken, tapos meron ka pang saging, tapos meron ka pang papaya. Di ba, sarap? Magtanim na rin tayo ng luya para tinola. Ang sarap, no? Tapos maglagay din po kami dyan ng mini kubo. Yun, katulad po nung nakikita nyo dyan sa likod. So, parang pang ano lang po namin, pang refresh. Pang ano lang po, kapag ka po pagod sa work. Ito po yung parang magiging ano, punta ka dyan. Tapos harap ka dyan sa nilikha ng Lord. Napakaganda ng bundok. Tingnan nyo po, nakikita nyo po yung bundok. Lalo na po pagka medyo mainit. Kasi medyo kulim-kulim po kaya hindi natin kita yung ganda ng bundok. Pero kapag ka po maaraw dyan, so ang ganda po. Tapos meron ka dyang ano, yung nag-iihaw-ihaw kayo dyan. Sarap. Sarap sa pakiramdam. So, yan. O, tinan nyo. Enjoy na enjoy ang Saki Boom Boom. So, si Pastor, ayun. O, nasa dulo na siya. Yan. Sa susunod po, babakura na natin yan kahit kawayan lang. Kasi para, ano, hindi natin pakaya yung bakod na may ganun, no. Kasi wala naman tayo pang ganun, ano. Pero, alam natin na, ano, ang mahalaga talaga, gusto ko po talaga may taniman. Yan. May taniman, yung may paglibangan. Sarap po kasi ng ganyan pakiramdam mo. Si Zach, parang na-enjoy din naman ni Zach. Kasi parang masaya siya sa ginagawa niya. Yan. Dami rin namin na itanim. Siguro may 10 yatang mahigit. Kasi pa-L na po yung tanim namin. Yun, dahil nga lumabis na sa 5, yung isa, doon na lang namin itatanim sa gitna. Hindi, ayaw niya magtanim doon sa kabilang side po kasi ang gagawin namin po doon is garden. Tapos yung pangalawa, ayaw niya daw ng malapit sa bahay. Sa kubo, hindi pala bahay. Actually, kubo po. Gagawa po tayo ng kubo dyan para may pahingahan po tayo. Next time, So, kaya doon na lang po sa pagitan. Yan, no? Tuwan-tuwa yung bata kasi nakarami siya ng tanim. May tinanim din po kami dyan. Yung nakikita niyo po yung mga kahoy na yun sa kabila. Ano po yan? Mulberry. So, hindi pa po natin makita yung dahon niya kasi po ay mas malago pa yung damo sa ano. Pero pag ano po, lalagyan din po namin yan ng ano. Gagamasa namin yung mga tanim para makita po natin. Yung po tinanim natin dyan last na ano, nabuhay po naman yung mga kalamansi kasi hindi naman po siya natanggal sa ano. Kaso yung durian, natanggal po kasi siya sa ano, kaya parang natanggal yung pinakaano niya, suloy. Kaya natuyo. So parang hindi niya na-feel na nabuhay at lumambot na siya. Pero mas maganda po yata bumili na lang po tayo ng mga grafted na ng mga halaman para hindi po mag-consume ng napakatagal na panahon para po tayo maka-harvest. Kasi pag grafted po, more than 2 years, makaka-harvest ka na. Pagka po kasi yung mga tanim na from seed, 8 to 10 years bago mamunga. Kaya po yun. Pero tong saging po, yan, natanim na po natin ng may ano. So, ayan, natapos na po tayo sa pagtatanim at ayan, ibababa na ayan, nakikita nyo po yun. Yun po yung 3 kalamansi na tinanim po namin. Ibang klase ng variety. Yun. So, thank you Lord ang sabi ko dyan kasi parang wala, nai-enjoy po ako sa ginagawa po ng Diyos sa buhay ko at sa aking pamilya at gagawin pa ng Lord. Excited po ako sa gagawin. So, yan, nagdala din po kami ng tanglad kasi nga, yun nga, plano po namin kasi talaga na kami dyan ng mga tinola. Ayan, so nagdala na rin kami ng tanglad at meron nga dyang naipon na tubig galing sa sa ulan. So, maglalagay po kami dyan ng poso. Hindi pa lang po sa ngayon kasi po ay yun pa, wala pa kaming budget para doon. Pero nagpaplano po kami maglagay po dyan ng poso. So, ayan, may bunga na po yung kalamansi natin dyan. Ayan, at naghugas na nga tayo ng kamay at tayo uuwi na para tayo naman ay makamerienda. Ayan. Guys, at nabasa nga tayo, nalosyang na tayo, Hindi ako guys. nabasa. Merienda tayo. May merienda muna tayo. Kikiam po sa akin. Ayan. Akin po, delight. Nabot na tayo yung ulan sa daan, guys. Delight po akin, tapos sa bumalaki ng ano. Singgan-ningan. Dahil nga tayo po ay Kalo ko nagdaan na po tayo. Ayan, ayan. Mami, kalo ko picture. Nabot kami ng ulan. Ako mas Gillian. Gillian, ayun sa likod. So, si boss namilit magpakape, yan, Tapos Ayun. itinapon po yung kape. Ayun, tinan niyo po, nagpunas patuloy si ate. Bakit tuloy na yun. Ang software tuloy na yun.
Ayan, and that's all. God bless you all. Salamat sa inyong panonood.